po ito, ang topic po natin ay pinamagatan po natin, sabi nga, magpatuloy sa buhay, kalimutan ang nakaraan, magpatuloy sa hangganan. So, napakaganda na magkaroon po tayo ng patuloy na pamumuhay ayon sa kalooban po ng Diyos. So, tayo po dyan muna yung magpatuloy sa buhay. So, napakalaga, may kaisipan po tayo ganito. Kagaya po ni Apostol Pablo, sabi niya sa verse 12, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay nito. Hindi sa ako ay ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako tinawag ni Kristo. Sabi niya dito, nagpapatuloy siya sa buhay. Napakalaga na meron tayong kaisipan na bilang isang mananampalataya ng Diyos, ano man po yung sitwasyon, ano man po yung panahon, ano man po yung kalagayan natin, tayo po ay magpapatuloy at magpapatuloy sa ating buhay. Amen! Yung iba nga po, sabi ko nga, yung hahapon nga lang po, sabi nga nung malugang namin, yung isang taga-barangay po nila, nag-victim. Ayaw na po niya yung 2025. So, yung buhay po ng tao, lagi kong sinasabi, makulay. Sabi nga po ng iba, hindi lang makulay, mahiwaga. Hindi natin alam. Ang mahalaga, may kaisipan po tayo na magpatuloy habang tayo po ay binibigyan ng buhay ng ating Panginoon. Amen po ba doon? Ano man po yung naganap sa 2024, bahagi lamang po yan ng buhay natin. At naniniwala po tayo, iba yung buhay naman ang ipagkakaloob sa atin ng Diyos sa 2025. Kaya ang mahalaga, bagamat natapos na po yung 2024, tayo po yung magpatuloy hanggang 2025. At kung tayo po ay bibigyan ng Diyos ng 10 taon, tapusin po natin yung 10 taon. Kung bibigyan po tayo ng Diyos ng 15 taon, tapusin po natin yung 15 taon. Amen! So napakahalaga po kasi na makita natin na mahalaga po yung buhay natin bilang isang mananampalataya ng Diyos. Sabi nga natin, ang buhay ng tao hindi po nabibili ng salapi. Kung ito po ay biyaya na ipinagkakatiwala ng Diyos sa buhay natin, upang tayo po ay magpatuloy na mabuhay at mamuhay bilang isang mananampalataya po ng Diyos. So, sabi po dyan sa supporting verse sa aklat po ng Corinthians, sabi dito ni Apostol Pablo, hindi siya ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. So sa ating buhay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, talagang sa yaman tayo po ay kasama na sa takbuhin ng buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya ng sinasabi ni Apostol Pablo, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan. Kundi sabi nga, sa buhay po natin, bilang isang mananampalataya ng Diyos, tumakbo po tayo hanggang doon sa finish line na inilaan ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Amen! Magpatuloy po tayo sa buhay. Ano man po yung sitwasyon, ano man po yung dinadaanan natin sa buhay. Kasi may mga pagkakataon na hindi natin maintindihan bakit naganap sa akin yung mga bagay na ito, di ba? Bakit ito yung sitwasyon ng buhay ko? So wala pong, sabi ko nga, na nakakaalam ng bukas. Ang Diyos lang. Ang mahalaga, maganda man po yan, sa tingin mo, pangit man yan sa tingin mo, o hindi ka tanggap-tanggap sa buhay mo, ang mahalaga po doon, magpatuloy tayo sa ating buhay. Amen! Huwag po tayong ihinto, huwag po tayong susuko, kundi magpatuloy tayo hanggang sa makamtan natin yung gantimpala na inilaan ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sabi nga, yung buhay na hahantong doon sa langit. 2024, sabi ko nga, ito po ay nakaraan ng buhay. At may mga bagay na nakita tayo na tinugon ng Diyos yung ating mga panalangin, may mga hindi tinugon ng Diyos sa ating mga pananalangin, at may mga bagay naman na hindi naman natin ipinapanalangin, ito ay ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kasi Diyos pa rin po yung may final desisyon sa buhay natin. Kasi sabi nga ng Biblia, siya po yung Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay na mabuti at makakabuti sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya pasilin po natin yung mga lingkod ng Diyos noong unang panahon upang patuloy tayong mabigyan ng kalakasan. Sa kanila, kapag dumadaan sila ng mga pagsubok, nagagalak po sila. Amen. Tayo po ba? Kapag dumadaan ng mga pagsubok, may kagalakan pa po ba sa ating mga puso?
At salamat po sa Diyos, bagamat walang kagalakan, kung minsan sa puso natin, tayo po ay itinawid ng Diyos ng 2024. Amen! Kasi si Apostol Santiago sabi na, maganda kayo kapag kayo dumaranas ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya. Ang salita niya ay magala, hindi niya sinabi na malungkot. So tayo, may mga pagkakataon na nalulungkot tayo dahil una, sabihin na po natin sa kahinaan pa ng ating pananampalataya. Di ba? Pero kapag yung isang tao talagang lumalim, tumibay na sa pananampalataya, nagagalak siya dahil alam niya, pagkatapos ng pagsubok, tumitibay, tumatatag yung kanyang buhay, pananampalataya. Paano po ito tumitibay, tumatatag? Kasi nagiging buhay ka na patotoo. Hindi po ba pwede mo na sabihin, alam mo, gawa ko'y dumaan sa kanyang pagsubok. Hindi ako iwanan, hindi ako pinabayaan. Kaya kayo, pwede ka na maging patotoo. Kaya, ang nangyari sa iyo, naging tibayan mo pa, katatagan pa ng iyong buhay pananampalataya. Pero nung dinadaanan mo yun, talagang hindi ka makangiti. Di ba? Hindi ka makatawa dahil siyempre, bilang tao na talagang problema ka. Sabi ko, nagpunta po kami sa punta mo, at yung isang magulang po ng isang kapatiran, talagang bilang tao, dumanas po sila ng pagsubok. Yung magulang nila, nag-chemotherapist po siya. At sabi nga po nila, sa biyaya ng Diyos, nakalagpas po siya. Kaya tuwan po sila, kahit hindi pa po talaga ipaghahanda ng birthday, pinag-birthday na po sila. Pinag-birthday po nila. Kasi hindi nila sukat akalain na yung buhay ng magulang nila, makapag-birthday pa. Kasi nagkawag po siya, nag-chemotherapy po siya. So yun po ba gano'n? Hindi nila namalaya, nakatapos pa na isang taon. Subalit nung una, talagang nababalisa sila. Hindi nila alam yung kanilang gagawin. Hanggang sa biyaya ng Diyos, sabi nga po nila, kaya namin pinag-birthday si nanay. Kasi isa na lang yung kanyang session ng chemotherapy. Tapos na siya. So yun po yung buhay natin. Habang dinadaanan natin, hindi tayo talaga nakakangiti kung minsan. Pero kapag nalagpasan mo na yun, saka mo sasabihin, Lord, salamat. Amen! Kaya sa buhay po natin, ano man yung dinadaanan mo, magpatuloy ka sa buhay kasi ang may hawak ng buhay mo at may alam ng buhay mo, walang iba kundi po yung ating Diyos na nagbigay ng buhay at nakakaalam ng ating bukas at may magandang plano sa ating pong mga buhay. Kaya magpatuloy tayo sa buhay. Pangalawa, sabi nga, kalimutan na po yung mga bagay na kalimutan na po natin yung mga bagay na nakaraan na alam naman po natin na hindi siya nakatulong. Gawin po natin itong magandang sabi po nila, experience sa buhay. Kasi, hindi ka talaga matututo sa lahat ng bagay kapag hindi mo na-experience yung mga bagay na negative sa iyong buhay. Kagaya ni Apostol Pablo, sabi niya, sa Filipos 3:13, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap ko makarating ang layuning nais kong makamtan. So, kinakailangan may kinakalimutan ka, may iniiwanan ka upang makapagpatuloy ka sa layunin na nais mong makamtan. Amen po ba doon? 2024 is finished. Tapos na. So, sabi nga, bahagi po yun ng buhay natin na dapat po natin kalimutan na yung mga pangit na nakaraan. Kasi yung iba, kaya hindi sila maka-abante, pilit silang nabubuhay doon sa mga bagay na nagdaan na. Nagdaan na po yun eh. Hindi na po natin pwedeng ibalik yung 2024. Ang kasunod na po niyan ay 2025. Ano man po yung mga maganda, so alalahanin po natin yung mga maganda. Ano man po yung mga pangit, so alimutin na po natin yung mga pangit, maging experience na po natin ito ng ating mga buhay. At kalimutan na po natin yan. Sabi ko nga, kung may mga bagay na nagawa natin na hindi maganda, hindi mabuti, hindi karagilunod sa Diyos, iwanan natin po natin sa 2024. At sa buhay pananampalataya, patuloy tayong lumago, patuloy tayong lumalim, tumibay sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesus. Pasilin po natin yung binanggit po ni Apostol Pablo sa aklat po ng Efeso 4:22. Sabi niya, iiwanan ninyo ang dating, hindi pala kasama dyan 22. So basahin ko na lang po 22. Iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao
na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid na banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa, sapagkat tayo bahagi ng isang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan na ninyo na kayo magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw, sa halip magtrabaho siya ng marangal para sa sarili ng mabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan na kayo tutubusin pagdating ng takdang araw. 31, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot, galit. Huwag na kayong magbubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at mawain. Pagpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. So makita natin dito, si Apostol Pablo, may binagit siya na iwanan na ninyo, alisin na ninyo. So paglipat po natin sa 2025, bilang mga mananampalataya ng Diyos, iwanan po natin yung dati po nating buhay na alam natin, hindi tama, hindi mabuti, at kalugod-lugod sa paligid po ng Diyos. Amen? Kumbaga sa buhay natin kasi, sabi ko nga, kung ano yung itinanim mo, pagdating ng panahon, ahalihin po natin. So, yamang natapos na po itong 2024, so panimula na naman po ng ano yan, pagtatanim. Kung ano yung gusto mong anihin sa 2025, ito daw po yung itanim natin. Ito daw po yung gawin natin. At kung sa tingin mo, hindi na tama na gawin natin yung mga bagay na ito, huwag na po natin gawin. Amen! Sabi nga dito, iiwan na ninyo yung dating pamumuhay, ubarin ninyo yung inyong dating pagkatao. Yung dating nating buhay na hindi tama at mabuti at kalugod-lugod sa paligid po ng Diyos. Kundi magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ang bagong pagkataong nilikha ang larawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Yaman tayo po ay nakipag-isa na sa ating Panginoong Jesus. Patuloy na mabago at mabago at mabago yung buhay natin bilang isang mananampalataya po ng Diyos. Paano po yung pagbabago dyan? Sabi nga dito, dahil dito ay takulan natin ang pagsisinungaling. Amen po ba doon? Kung dati nagsisinungaling ka sa isang araw, 10, bawasan ko na. Amen. Hanggang sa mawala na po ito sa buhay natin. Huwag na po natin dagdagan. Amen. Ang sabi pa po dito, dahil dito ay takulan natin ang pagsisinungaling, tayong lahat ay magsabi na ng totoo sa isa't isa, sapagkat tayo isang bahagi ng isang katawan ni Kristo. Magsalita na po tayo ng totoo. Kung ano yung totoo at tama. Kasi nakikilala daw po yung isang tao sa pamamagitan daw po ng kanyang pagsasalita. Kung siya daw po ay maka-Diyos, kung siya daw po ay isang taong matalino, kung siya daw po ay isang taong magbang, kung siya daw po ay isang taong mayabang. Di ba mapapansin po natin yan sa kanyang pagsasalita. Kapag ang sinasabi niya, pawang mga hanga-hanga, matalino ay kayong tao na. Kapag nagsasalita yung mga tao na, ewan ko, hindi ko alam. Anong tingin mo doon? Wala siyang alam. Di ba? Kapag nagsasalita naman po siya na pawang hindi naman totoo, ano sinasabi ng mga tao? Mayabang yung kayong tao na yan. Kapag yung tao naman namin nagsasalita patungkol sa Diyos, mga Diyos yung tao na yan. Di ba? So, nakikita, sabi nga po nila, nahuhuli daw po yung isda sa pamamagitan ng kanyang bibig. So tayo po, bilang mga tao na mananampalataya ng Diyos, makikilala daw po tayo sa pamamagitan ng ating pagsasalita. Yung po ba magandang sabihin, kapag si Ate kayo nagsabi, totoo ka yan. Hindi yung sinabi na po ng tao, ay, hindi ka totoo yan. Kahit ka sinasabi nilang ganito siya, hindi pa yung totoo yung sinasabi niya. Napakalungkot na buhay po yun. Amen! Sabi dito, magsalita na daw po tayo ng totoo. Ano pa? Kung magagalit man kayo, iwasan na ninyo kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. So, hindi po masama po yung magalit, kaya lang iwasan po natin magkasala. Amen! At kung magagalit man tayo, sikapin po natin bago po
lumubog ang araw, tayo po ay nakapagpasalamat at tayo po ay nakapagpatawad at tayo po ay nakahingi na po ng tawad. Amen! Kasi yun po yung kalooban po ng Diyos. Nung tayo hindi pa mananampalataya ng Diyos, hinihintay pa po natin yung December 25 bago ka magpatawad. Tayo po ngayon hindi na. Bago tayo humimlay sa ating mga pagtulog, tayo po ay nakapagpatawad na at nakahingi po tayo ng tawad. Ano pa? Huwag natin bigyan ng pagkakataon ang Diablo. Kasi yung Diablo po talaga, nandyan po siya na humahanap po siya ng masisila po niya. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling kabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. So sabi nga, sikapin po natin na maging matapat na po tayo. Yung pagnanakaw po kasi, hindi naman po palakihan yan eh. Maganda sa maliit na bagay, mapagkatiwalaan ka o mapagkatiwalaan po tayo sa malaking bagay. Yung po yung maganda ano doon, kwento. Kasi kung sa maliit na bagay lang, hindi ka mapagkatiwalaan. Diba? May nakita kang piso lang, hindi ka mapagkatiwalaan. 5 piso lang o 10 piso. Paano mapagkakatiwalaan ng Diyos sa mga libo-libo? Milyon-milyon. Amen po ba doon? So maging matapat po tayo sa maliit na bagay o sa malaking bagay, maliit pagkakatiwala po sa atin na Diyos. Dito po sa Pilipinas, dahil hindi po, sabi nga na wala po yung salitang disiplina. Sabi po ng isang dating Pangulo na mahamon po, naging Pangulo po natin noon, sabi po niya, sa ikaulad ng bayan, disiplina ang kailangan. Sa ibang bansa po kasi, disiplinado daw po sila, yung mga tao po. Kahit iwanan daw po yung wallet mo sa isang kainan, pagbalik mo, nandun pa rin siya. Dito, nakatago na kayong wallet po, kumisa daw, wala. Wala po kasi disiplina yung mga tao dito. Hindi naman po lahat. Subalit, madami po yung gano'n. Kasi po doon, talagang pag mali, mali. Pag tama, tama. Kapag nahuli ka na gumawa ng kalokohan po doon, talagang automatic talaga. Kukulong ka, kung ano yung dapat na tanggapin mo, yun daw po yung magaganap sa iyo. Sa Saudi nga po, kapag nagnakaw ka na po, katawag po doon, pinuputol yung daliri mo. Pagka madami ka talagang ninakaw, kamay mo yung pinuputol. Palagay mo, magnanakaw ka pa? Hindi na, di ba? Eh, puputulin. 2, 3. Eh, dito hindi eh. Ay, dito, nagkakawalan mo. Okay, uulit na lang po ulit yun. So, ayun po yung isang kakulangan po natin dito, kaya madami pong nagnanakaw pa. At kung minsan, dahil yun po yung dati mong buhay, kung minsan, mananampalataya ka na, nadadala pa po natin. So, mahalaga, iwanan na po natin yun. Amen! Para tayo po ay patuloy na pagpalain pa ng Diyos. Ano pa? Sabi dito, huwag kayong gumamit ng masamang salita, kundi iyong makakapagpalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdunot ng mabuti sa mga nakikinig. Alam niyo po ba, mahalaga yung sinasabi natin. Kaya kung minsan, kapag nagagalit ka, iwasan mo munang magsalita. Kasi kapag galit ka at nagsalita ka, 100% mali yung sasabihin mo. Kasi na-influensya po tayo nung galit, sama ng loob. Pero kapag nanahimik ka muna at nag-isip ka, malamang makapagsasalita ka na po ng maayos at tama. Pero kapag agad kang sumagot, 100% mali sigurado. Kaya sikapin po natin na huwag tayong gumamit ng masamang salita. Lalo na, sabi nga natin, bilang mga mananampalataya ng Diyos, yamang tayo minahal ng Diyos, matuto po tayong pagmahal ng ating kapwa. At huwag ninyong sakta ng kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin sa pagdating ng takdang araw. So sabi nga yung Holy Spirit, siya po yung nag-guide sa atin upang gawin po natin kung ano yung tama at mabuti at kalooban po ng Diyos. So sikapin po natin, bagamat nandiyan din po yung udyok ng kaaway, sabi nga yung banal na Espiritu ang sundin natin at gawin sa buhay po ng bawat isa po sa atin. So pangalawa, sabi dito ay alisin. Nung una ay iwan mo na daw po yung mga bagay na yon. Ito daw po ay alisin. Kasi bahagi po ng buhay natin. Bahagi po ng buhay natin yan. Yung 31, sabi niya dito, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Ito po ay bahagi ng buhay natin. Mayroon po tayo kasing emosyon. Kaya kinakailangan, huwag pong manatili sa atin yung sama ng loob. Amen! Hindi lang nakamayan. Sama na yung loob. Eh, pinapakatin mo. Hindi mo na ako kinakamayan. Huwag na po tayong gano'n. Kung di tayo nakamayan, tayo po yung kumamayan. Amen.
Kung tayo po hindi napansin, tayo na po yung pumansin. Amen. Alisin na po natin yung sama ng loob kasi hindi po siya makakabuti sa buhay po natin bilang isang mananampalataya ng Diyos. Sabi niya dito, sama ng loob, uot, at galit. Alam niyo po, wala po itong dulot na mabuti. Ang may dudulot nito, sakit sa puso. High blood ka. Wala ka namang magagawa na, di ba? Kung magagalit ka na magagalit. Tanggapin mo na lang kung talagang wala kang magagawa. Baba, yung asawa mo, katagal mo nang kasama, hindi mo maintindihan hanggang ngayon. Lagi ka pa nagagalit. Dapat, naiintindihan na po natin siya. Natanggap na po natin siya. Amen po ba doon? O yung mga anak mo, pagkagising mo sa umaga, galit ka lang, galit. Sama ka lang sa malalo. Wala kang magagawa. Anak mo siya eh. Ano magagawa mo? Unawain mo siya. Tulungan mo siya na makapamuhay po siya ng tama at mabuti. O kaya yung magulang mo, pinagpapasensyahan mo, wala kang magagawa. Magulang mo siya, pagpapasensyahan mo siya. Amen! Alisin na po natin yung sama ng loob, uot, galit, kasi wala po siyang pakinabang sa buhay natin, lalo na sa isang sambahayan. Amen! Ang maganda, sabi nga natin, mabibigis po tayo ng isang pag-ibig, isang pananampalataya na nagagaling po sa Diyos. Ito po kasi yung bahagi ng buhay ng tao, kaya sabi po dito ni Apostol Pablo, alisin po natin ito. Kaya mahalaga, bilang din po mga mananampalataya ng Diyos, o wala po sa atin yung mga bagay na ito, yung sama ng loob, uot, galit, huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sabi nga po isang nakakwentuhan ko, sabi niya, dati ako yung may katulong. Ngayon may kahoy pumapasok na katulong. Yung buhay po kasi hindi natin talaga alam. Huwag kang manlalait ng kapwa mo. Baka dumating yung panahon, umigot po yung gulong ng buhay, yung nilalait mo, siya pala yung boss mo. Diba may mga ganong kwento? So, at wala po tayong karapatan na gawin yung mga bagay niyo. Kasi mismo yung Panginoon, nung nabuhay siya dito sa ibabaw ng lupa, sabi niya, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Amen po ba daw? Kaya huwag tayong mambubulyaw, huwag tayong manlalait, huwag tayong mananakit ng damdamin ng ating kapwa. Kundi sabi nga, mahalin po natin sila, unawain po natin sila. Yaman tayo po ay mga mananampalataya po ng Diyos. Alisin na po natin ito, pagpasok natin ng 2024, Lord, gusto ko, yung puso mo talaga laging malinis. Yan, punong-puno ng pagmamahal, pangunawa. Huwag po akong magkasakit sa puso. Amen. Kasi yun po talaga yung doon eh. Ano po yung sinabi sa tao nito? Sa halip, sabi niya, maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad kayo ng Diyos dahil kay Kristo. So sabi nga dito po yung dapat natin gawin. Alisin na po natin, inuman na po natin yung mga dating bagay na sa tingin mo hindi tama, hindi mabuti at kalugod sa paningin ng Diyos. Kundi sikapin po natin pagpasok ng 2025, mas lalo akong maging mabait. Yan, hindi lang pagkatulog. Diba? O hindi lang po yung sabi nga hindi ka na mabait, kundi maawain ka na, mapagpatawad ka ba? Sige, pinatatawad na kita kahit nakagawa ka sa akin nakagawa. Hindi yung huwag na kita makikita, Yung po bang gano'n nagbago na talaga si brother, nagbago na talaga si sister. Hindi na siya nagkakahalit. Amen! Kung dati kaaway mo yung kapitbahay mo, ngayon hindi na. Sweet na kayo, binibigyan mo na siya ng ulam. Di ba? Kasi kapag hindi mo talaga kasundo yung kapitbahay mo, kahit yung ulam mo, sobrang-sobra, hindi mo binibigyan. Kasi hindi po kayo good eh. Pero kung good kayo, maluluto pa lang. Ay, tinatawag mo agad. Yung magdala ka dito ng hindi natin. Binibigyan mo agad. Bakit? Good kayo. Kapag kain yung good eh. Kaya sabi dito sa halip, maging mabait kayo, maawain, mapagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. So ito daw po yung maganda natin iwan sa 2024. Yan, sa Hebrews chapter 11:39. Yan. At dahil sa kanilang pananampalataya, sabi dito ni Apostol Pablo, nag-iwan sila ng isang kasaysayan hindi makakalimutan kailanman. So alam niyo po ba yung nagdaang 2024, ito po ay isang kasaysayan ng buhay natin.
na pwedeng alalahanin ng mga taong nakakakilala sa buhay natin. Sabi dito ng Bible, at dahil sa kanilang pananampalataya, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman ang lahat ng mga ito. Bagamat may mga mabubuting patuto dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi tumanggap ng ipinangako. Kasi namatay po sila bago po sila umabot doon sa Promised Land. Hindi po nila inabot kayo. Subalit sa kanilang buhay bilang isang pananampalataya ng Diyos, naging mabuti po silang patutuo. Naging mabuti po silang halimbawa. Yung po bang ganito? Halimbawa, may mga kapatid tayong nawala na. Bagamat nawala na po yung kapatid mo na yun, may mabuti siyang halimbawa na iwanan. May maganda siyang alaala na naiwanan. Di ba? Bagamat sabi nga natin, wala po 100%, subalit ang maganda nito, kahit man lang 80%, maganda po yung ating naging kwento po ng ating buhay na naiwanan. Amen po ba doon? So ito po yung positibong, sabi nga, pag-iiwan ng mga bagay sa buhay po ng bawat isa po sa atin. And number 3, ang sabi po dyan, magpatuloy hanggang wakas. Sabihin mo nga sa iyong katabi, magpatuloy hanggang wakas. So, alam niyo po ba, napakapalan natin kasi nabot po natin yung 2024, last Sunday, nandito po tayo. Yung iba, nasa kaya? Kung baga sa tumatakbo, may nadaanan sila silungan, sumilong muna. Alam niyo po ba, hindi aksidente na may mga dahilan na dumating sa buhay po ng isang tao. Kaya lang, ang mahalaga nito, yung aksidente na yon, mga dahilan na yon, dapat nalagpasan mo yun. At ikaw ay nakaabot doon sa finish line. Kasi ano yun isang magandang patutuo yun sa buhay mo, na sa iyong buhay pananampalataya sa Panginoon, nagpatuloy ka hanggang doon sa finish line. Kasi sa susunod na 2025, ito yung magiging tuntunan upang magpatuloy ka sa iyong buhay pananampalataya sa ating Panginoon. Kahit ano yung dahilan, problema, pagsubok, basta ako magpapatuloy, basta ako dadalo sa gawain ng Diyos. Dahil alam ko sa Diyos, ang lahat ng bagay ay may katugunan at may katagumpayan. Amen! Kaya sabi dito ni Apostol Pablo, magpapatuloy ako hanggang wakas. So basahin po natin sa 14, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Sabi nga, magpatuloy tayo hanggang sa makamtan natin yung buhay na inila ng Diyos doon sa langit na bayan. Amen! Si Apostol Pablo, hindi po ganun kasimple yung kanyang naging buhay kung siya nabuhay dito sa ibabaw ng lupa. Siya po yung dumanas ng napakatindi din pong mga pagsubok ng buhay natin. Kung titingnan nga po natin yung buhay natin sa pagsubok ng unang mga alagad, wala po tayo. Simple lang yung buhay natin na pagsubok, problema. Sila physically, talaga, apektado po sila noon. Nasa po nilang magutom, mauhaw, sabi nga, dumanas po ng kawalan. Subalit sa kabila po ng mga bagay nito, nagpapatuloy sila sa kanilang buhay paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam nila, may nakalaang pong gantimpala sa kanila ang Diyos. So sa buhay po natin, bilang isang mananampalataya ng Diyos, tumingin tayo doon sa gantimpala na makakamtan po natin pagdating ng tamang panahon. Amen! Hindi sa mga bagay na pinatangkilik lang. Kasi kung minsan nakadepende yung pananampalataya ng isang tao sa mga bagay na tinatangkilik. Kapag may blessing, masigla, masaya. Kapag walang blessing, malungkot at nangihina. Hindi po yun. Dapat nakadepende yung ating pananampalataya. Kung di nakapokus yung ating pananampalataya, doon sa nagpasimula at tatapos ng ating pananampalataya. Na walang iba, kundi sa ating Panginoong Jesus. Amen! Kaya, kahit anong panahon, kahit anong sitwasyon, tayo po ay magpapatuloy at maglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Sabi po ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 4, verse 6, sabi niya diyan, pasinin natin yung kanyang kwento, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpalaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na ibinuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, na natili akong tapat sa pananampalataya. Kaya, naghihintay sa akin ang koronang gantimpala
para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon ang siyang makatawag ng hukom, ang siyang magpuputong sa akin, sabi niya, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang muling pagbabalik. So, lahat ng bagay na ginagawa ko sa Panginoon, may kalaki po ito na gantimpala sa buhay natin. At sa buhay ni Apostol Pablo, nung siya nabuhay dito sa ibabaw ng lupa, nung dumating na po yung kanyang pagpanaw, ang sabi niya, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong tabuhin, na natili akong tapat sa pananampalataya. Makita natin yung kanyang buhay talagang pinagbuti niya. Sa tulong at biyaya ng Diyos, pinagbuti niya yung kanyang buhay bilang isang mananampalataya ng Diyos. Kasi naniniwala si Apostol Pablo na sa kanyang buhay, kung ano yung kanyang itinatanim, kung siya po yung kanyang aanihin. Siya po yung nagsulat sa Book of Galatians chapter 6, verse 6 and 7, kung ano ihahasin ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Sabi niya po doon sa Galatians 6:7. Basahin ko po para huwag po akong ligaw. Galatians 6:7. Ang sabi po niya dyan, napakaganda po yung binanggit po dyan ni Apostol Pablo. Para makuha po natin yung salita at pagbutihan pa po natin yung ating pamumuhay bilang isang mananampalataya ng Diyos. Okay, Galatians 6:7. So, nakita po ninyo, sundan na lang po ninyo ako. Galatians 6:7. Huwag ninyong lilangin, sabi niya dito, huwag ninyong lilangin ang inyong sarili, hindi maaaring kuyain o dayain ng Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Sabi niya dito, huwag ninyong lilangin ang inyong sarili. Kung isa kasi, nililin lang po natin yung ating sarili. Dinadaya po natin yung ating mga sarili. Sabi niya, hindi maaaring dayain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Kaya sa buhay po natin, pagbutihan daw po natin yung ating pamumuhay bilang isang mananampalataya po ng Diyos. Upang mula po doon, yung masaganang biyaya, yung masaganang pagpapala, ay patuloy na ipagkalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya makita natin dyan, si Apostol Pablo, sabi niya, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Alam niyo po ba, napakahalaga na manatili po tayong tapat sa ating pananampalataya sa Diyos. Sapagkat ang Diyos po natin ay tapat na Diyos. Amen! Kung tayo man daw po ay hindi tapat, ang Diyos ay mananatili po siyang tapat. Kaya kung tayo ay magiging tapat sa Diyos, ang Diyos ay patuloy siyang magiging tapat sa buhay po natin. Ano po yung sitwasyon ng buhay, manatili po tayong tapat. Kaya po niya tayong ingatan, kaya po niya tayong iligtas. Di ba si Shadrach, Meshach, and Abednego, dahil nanatili po silang tapat sa pananampalataya sa Diyos, iningatan po sila ng Diyos, iniligtas po sila ng Diyos sa bingit po ng kamatayan. At ang napakaganda po noon, pagdating ng panahon, nasabi ng Biblia, ang Diyos mismo, ang Panginoon Jesus mismo, ang magbibigay sa iyo ng ganting pala. Lahat ng ginawa mo, may kalaki po na ganting pala na nagagaling po sa Diyos. At sa last verse, sa Isaiah. Sa Book of Isaiah, makita natin dyan, yung sinabi ni Isaiah nung siya ay nabuhay dito sa ibabaw ng lupa, isa po siya sa mga propeta na ginamit po ng Diyos noong kanyang kapanahunan. Kung paano po si Isaiah ay nabuhay dito sa ibabaw ng lupa. Sabi niya, Israel, bakit ka ba nagreklamo? Po kasi kumisan yung tao na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisahan mo o hindi inalalayan sa kaapihang nararanasan. Hindi ba ninyo nalalaman, di ba ninyo narinig na itong si Yahweh na walang hanggang Diyos ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod. Sa isipan ni walang makakaunawa. Ang may hinat, mga napapagod ay kanyang pinalalakas kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nalulupaypay. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh.
lilipad sila tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Ang sabi po dito sa last verse, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Sa buhay po natin ngayon, upang patuloy tayong lumakas, sumigla, magpatuloy tayong magtiwala po sa Diyos. Amen! Sa 2025, na ipagkakaloob sa atin ng Diyos, kung ngayon ang pananampalataya natin sa Diyos, sabihin po natin nasa level 75, itaas po natin ang level. Amen! Dahil naniniwala tayo na ang Diyos ang magbibigay sa atin ng iba yung sigla, iba yung lakas, at ang sabi dito, sila'y lilipad tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi sila mapapagod, sila'y lalakad, ngunit hindi sila manghihina. Dahil ang Panginoon ang kanilang kalakasan at ang Panginoon magbibigay sa kanila ng iba yung kasiglahan ng kanilang mga buhay. Kaya kung paano tayo pinagpala ng Diyos sa 2024, kaya po tayo pagpala ng Diyos sa 2025. Dahil ang Diyos po natin ay hindi po siya nagbabago. Siya po yung Diyos noon, ngayon, at magpakailan-kailan paman.